Hi guys! Welcome back again to my channel. At kung bago ka pala dito ay subscribe mo na yan at pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next uploads ko. At kung bago ka pala dito ay pwede kang sumali sa may Gcash giveaway ko. At i-PM mo ko sa may Facebook page ko para maisali din kita. At for today's video nga ay may i-review na naman tayong panibagong loan application na alamin natin kung ito ba ay legit o isa na naman pong loan shark. So kung nakikita mo to, huwag ka munang mag-try. So pwede mong panoorin tong video na to para malaman mo kung maganda ba itong loan application na to. At itong loan application na to ay may 4.6 na rating. Pwedeng makapag-apply ng loan gamit lang ang isang valid ID. At pwede kang makapag-loan dito ng mula 8,000 pesos pataas na mayroong interest na as low as 0.05%. At may loan term din na 120 days at mas higit pa. So itong loan application nga pala na to is iPeso. Fast and reliable cash for emergencies. Safety, efficient, and fast loan. So hindi ko na patatagalin at i-install ko na to. So ayan, bago tayo makapag-login ay kailangan muna ng as usual phone number. Tapos click mo yung send verify code. At ilagay lang natin dito yung verification code na marireceive natin. At bago pindutin yung login ay kailangan muna i-click itong circle sa may ibaba. Pero bago mo i-click yan, pwede mo ding basahin yung disclosure statement and privacy policy. So ayun, click login. At eto na agad yung pinaka-homepage niya. Meron din dito sa gilid na online customer service na if ever meron ka ma-encounter na problema, pwedeng kontakin. So, ayan, syempre, maximum loan amount is 8,000 pesos agad. At, ayan, sige, try natin apply. Pero dito nga pala sa may mine, dito nakalagay yung loan application, personal info center, coupon, change mobile number, pwedeng magpalit. Tapos, contact us, customer service nga, saka yung iPeso statement at settings. So, yun, try na natin. At after maklik nung apply now, ay eto yung lalabas. Kailangang sagutan yung self-information. Ayan, basic information tungkol sa inyo. At nakalagay correct info increases review speed. So make sure talaga na pagka mag-a-apply ka ng loan is honest ka 100% para mas mataas yung chance mo na maaprobahan. So ito yung mga kailangan yung sagutan. Last name, first name, middle name, pero optional lang kung wala kang middle name. So, dito sa may ID type, papakita ko sa inyo mamaya kung ano yung mga kailangan. Ayan, ID number, birthday, gender, marital status, educational background, email, ayan yung Gmail nyo, tapos Facebook account name. At pagka nasagutan na yan is click next. Yan, other self-info naman. So, current address, lagay nyo, detail address, residence status, at duration of stay. Gano'n na kayo katagal dyan nag-i-stay. At how many bank cards do you have? Dito sa may residence status, mamimili ka lang dyan. Tapos dito din sa may duration of stay, mamimili ka lang din. At kung wala kang hawak na bank card, ilagay mo lang is or pindutin mo is none. So next na tayo sa may ID card na. So, ayan, pag nakapili ka na ng ID type, ilagay mo lang yung ID number at make sure na nasa iyo talaga yung ID na yan dahil pipicturan. So, ayan, picturan mo lang yung pinakaharap, kagaya nung nakalagay na example dyan. Tapos, kailangan mo ding mag-selfie para masigurado nila kung ikaw ba or mag-match yung mukha mo dyan sa may ID mo. At pagkayari nun is click submit na. So, next naman ay about sa job information. So, complete job info to increase your loan amount. Ayan, kailangan sagutan daw lahat. So, dito, job type. Ayan, mamimili ka lang din dyan. Tapos, duration of work. Gano'n ka nakatagal dyan. Company name. Industry. Mamimili ka lang din. Next, company scale. How many people? Ilan kayo dyan sa may pinagtatrabahuhan nyo? So, ayun, kailangan pa din yun. Tapos, position level, anong position mo? Monthly income mo, payday 1, saka payday 2. Company address, at detailed address ng company mo. Tapos, company phone number. So, pag nasagutan mo na lahat yan, eto na yung kasunod. Fill in at least one work photo. So, kailangan nila dito ng katibayan. Pwedeng mamili ka dito kahit isa lang. So, employee ID card, payroll,
or yung payslip mo, job certification, income tax return, business permit, or other available proof. So, mamili ka na lang dyan. So, pag nakapili ka na, click submit. At meron dyang reminder. Kasi ang next na is yung mga contact reference, maglalagay ka na at make sure daw na nasabihan mo sila na gagamitin mo silang contact references bago mo sila ilagay dito. So, click agree. So, dito kailangan mailagay mo daw lahat kung ilan yung kailangan nilang contact references para mas mataas daw ang approval rate mo. So, dito kailangan ng contact information na isa, tapos emergency contact, bali, 4. Ayan, 4 ang kailangan mong contact references. Ayan, lagay mo lang yung full name nila, kung kaano-ano mo, saka yung mobile number nila. So, after nyan, I click next. So, ayun na. Ito na yung resulta after mag-fill up sa mga information na kailangan nila. So, ayan, yung current loan amount is 4,500. So, ayun, malaki na din for first-time user. At ayan, syempre, itatry natin kung paano kuhanin. So, click apply. Tapos dito, meron nga palang minimum na 1,500. So, up to 4,500. Dito, loan term is 150 days. Tagal. So, ayan, click apply loan. So, dito, ang pipiliin ko lang muna is 2,000 pesos. Try natin. At dito, meron ding face verification. So, ayan, picturean mo lang yung sarili mo, itapat mo dito sa may bilog. So, dito na ay kung paano mo marireceive or saan mapupunta yung niloan mo. So, ayan, pwede kang mamili kung online or over the counter. Meron ditong e-wallet, tapos bank. At meron ding M-Luwilier. So, yung use purpose, mamimili ka lang dito. Tapos, pag nakapili ka na, I click next, check loan details. So, ako ang pinili ko dito is bank. At pagka bank din ang pinili nyo is, click nyo lang yung kung anong bank yung pipiliin nyo. Tapos, lagay nyo yung account number. Confirm the bank card number. Ulitin nyo lang. Tapos, yung last name nyo, first name, saka middle name. Ilagay nyo. Tapos, click submit. At ayun na, okay na. Pwede nyo i-check yung loan details. Ayan. So, dito, ang na-receive ko is 1,475. Tapos, yung loan term is 150 days. So, ano-ano ba yung mga nabawas na to? Meron silang credit assessment fee, meron silang platform management fee, merong payment expenses, may transfer fee, at ang pinaka-total interest is 239 pesos. Ang pinaka-downside dito sa may loan application na to is maraming fees na kailangang makaltas. At ayun na nga, kung 2,000 nga, ang ilo-loan mo is hindi mo siya buong makukuha. Ang makukuha mo lang is 1,475 pesos. At yung pinaka-due date payment is 2,239. Yan. So, paano ang pagbabayad dito? So, eto yung schedule. Merong first repayment, saka second repayment. Yung first repayment is 2,139. At nakalagay din ang due date. Tapos, yung second repayment is bills can be waived. So, pagka nabayaran mo yung full ay, at yung pinaka-next na due date mo na is November 7. So, yun, napakadaming kailangang bayaran or kaltasin dito sa may loan amount na kailangan mo. Pero, kagaya nga ng sabi nila is for emergency purposes nga lang naman to. Kaya kung for emergency, wala ka na talagang malapitan at puro reject ka sa may ibang loan application, pwede ka daw mag-try dito. Pero make sure na basahin mo muna yung loan agreement, privacy policy nila bago ka mag-go. So, para sa akin, okay ba tong iPeso na to or hindi? So, ito ay nasa sa inyo pa din ang desisyon kung mag-go kayo dito or hindi. Pero para sa akin, okay to for emergency purposes lang. Pero kung hindi naman masyadong mahalaga yung paggagamitan nyo, ay hindi ito ang loan application na para sa inyo. Kasi kung buong 2,000 ang kailangan nyo ay hindi nyo makukuha ng buo. So, yun lang for today's video. At kung may tanong pa kayo about dito, ay pwede kayo mag-comment dyan sa may comment section or i-PM nyo ako. So, yan lang. Thank you for watching.